atin yun ang pag-ibig nito. Salamat sa Panginoon. Sa hapon na ito, ito ang kanyang mga pangako. Sa John 14:15 hanggang 31, sundin niyo ako. Kung ako'y iniibig ninyo, susundin niyo ang aking inuutos ko. At kayo'y hiling sama at bibigyan niya kayo ng ibang mga alip. Nasa sa inyo magpakailanman. 17. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala nito. Ngunit nakikilala ninyo siya pagkat siya ay nasa inyo at nananahan sa inyo. 18. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, paririto ako sa inyo. 19. Konting panahon pa, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y buhay, mabubuhay rin kayo. 20. Sa araw na yon, makikilala niyo ako nasa Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. 21. Ang sino mang umiibig sa akin ay nagtataglay ng mga utos ko, magiging guro siya at magpapahayag ako sa kanya. At si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapayag at hindi sa buong sanlibutan? Sumagot si Jesus, kung ang sino man umibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga aral. Iibigin niya ang aking Ama at kami na sa Kanya at gagawin namin siyang tahanan. At hindi na umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga aral at ang mga salitang ito ay inyong narinig ay hindi sa akin kundi sa Ama ang nagsugo sa akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ko sa inyo samantala kasama pa ninyo ako. Ngunit ang mga aliw ang Espiritu Santo na siyang susuguin ng aking Ama sa aking pangalan ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay na magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglumihanan ng iyong puso at huwag kayong matakot. Narinig ninyo, sinabi ko, aalis ako, ngunit babalikan ko kayo. Kung iniibig ninyo ako, magagalak kayo sa pupunta ako sa Ama. Pagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Sinabi ko sa inyo ngayon, bago pa man mangyari, upang kayo, kung mangyari na ang sumasampalataya kayo sa akin. Hindi na ako magsasalita sa inyo ng matagal, pagkat dumarating na ang prinsipyo ng sanlibutan. Wala siyang kapangyarihan sa akin, ngunit kailan malaman ng sanlibutan ang iniibig ko ang Ama, at ginagawa ko ang iniutos niya sa akin. Halina kayo na, umulis na tayo. Salamat sa Panginoon sa pahayag na tinubos na tunay nga kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kung hindi tayo tutupad sa kanyang mga utos, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tunay nga na dapat natin tuloy ang kanyang mga utos na tuparin ang kanyang mga pangako sa bagay na ito. Dahil ang ating Ama na sa kalangitan ay nagbibigay ng pag-iingat sa atin, nagbibigay siya ng ating kasiyahan, nagbibigay siya ng mga babala sa buhay natin na tunay na kung hindi natin siya nakikilala, hindi natin matatanggap ang katotohanan ito. Sabi niya, hindi ko kayong iiwang ulila dahil ang Diyos Ama nasa loob natin, ganun din si Jesus Cristo sa ating buhay. Salamat sa Panginoon na dapat lamang na tuparin natin ang kanyang mga salita na kung wala sa atin ang Diyos, kung ang iniibig natin ang sanlibutan, ang ibig ng Ama ay wala. Salamat sa Panginoon na hindi tayo iwan sa buhay na ito. Binigyan tayo ng kapayapaan, binigyan tayo ng buhay. Dapat lamang tayo magpasalamat sa buhay natin dahil kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Salamat sa Panginoon sa hapon na ito na ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng aliw,
Amen. Nagbibigay siya ng kasiyahan sa atin. Nawawala ka ng kasiyahan ng sanlibutan dahil pag nagmahal ka ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. So ito na yung mga salita ng Diyos, ito nagbibigay sa atin ng huwag tayong magsiayon sa Roma 12, huwag tayong magsiayon sa kapanahonan ito, yung pang mga pagbago-bago ng kaisipan, ang mga ating ginagawa, para ang Diyos ay manatili yung pag-ibig niya sa atin. Amen. Binigyan tayo ng kapayapaan, binigyan tayo ng kainahunan sa buhay natin, at binigyan tayo ng pag-asa, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon na sa 25, sabi niya, ang lahat ng ito ay sinabi ko sa inyo. Samantala, kasama pa ninyo ako, ngunit ang mga aliw, ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na ito yung nangaaliw sa atin. Yung Holy Spirit, sa buhay natin, ito yung nag-guide. Saan man tayo pumunta, mayroong bumulong na, huwag ka pumunta kasi baka mapahamak ka. Huwag ka pumunta huwag ka mag-iayon sa kapanahonan ito dahil ang panahon na ito ay walang mabuting maidudulog sa buhay. Tulad ngayong tulad ng Bermans na ito, maraming naghahanda ng Pasko, maraming nagpapasikat, maraming kainan. So, lumayo tayo kung meron tayong pandaman na hindi tayo magsisiayon sa kapanahonan ito. Kundi, ang mamahalin natin ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay parangalan, itaas. Dahil sa buhay natin, hindi natin alam ang buhay natin dito sa lupa. Tunay nga, pag tayo natutulog, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Minsan naundog tayo, ang iniisip natin iba. Minsan pupunta tayo, hindi tayo nananalangin. Minsan kumakain tayo, hindi tayo nananalangin. So salamat sa Panginoon, dapat lamang natin na sundin ang kanyang mga utos. Amen. Dahil ang ating malalapitan, ang Diyos lamang. Kung marami tayong inaasahan sa buhay, kung marami tayong pinupuntahan na matutulong sa atin, hindi yun. Kung kalooban ng Diyos na tulungan tayo ng tao na yun, siyempre mananalangin tayo. Kaya Ate Arlene, nung wala pa siya, lagi kaming lumadalaw na kasama sa panalangin. Nawa ang pag-uwi niya, maingatan siya ng Diyos. Kahit wala kang dalang malaking pera, ang mahalaga nakita kita tayo at buhay ka, mas higit ang buhay kaysa sa pagkain. Salamat sa Panginoon, tunay nga na ang bawat isa sa atin ay mag-ibigan, magmahalan. Salamat sa Panginoon, ibibigay ko na po ang susunod.